Hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon, nandito tayo, ang ano natin ay pader. Wala tayo ngayon sa site ng mga pabahay ng gobyerno. Dahil ang pag-uusapan natin tungkol sa mga tanong sa ating comment section ng mga kaibigan nating OFW, mga nangungupahan at minimum wage earner, mga walang bahay, nakatira sa kalsada, and then yung mga nakatira sa squatter area. So yun po yung pag-uusapan natin ngayon. Usually itong gagawin nating kwentuhan, like yung sa OFW, may ginawa na tayong video 2 years ago. Pero itong mga sa nangungupahan, parang kailan lang. So gagawa natin ng panibagong video para pagsamahin na natin sa isang video. And then yung ma-update na rin natin yung tungkol sa requirements and then paano makaka-avail yung sa OFW. Para pag kami magtatanong, isa na lang yung ituturo natin, no? Sasabihin na lang natin, pumunta ka sa video natin na to at panoorin mo kung ano yung mga dapat mong gawin para maka-avail ka sa pabahay ng gobyerno. Okay, so yun. Bali, 4, no? Na beneficiary yung pag-uusapan natin. Una, OFW, nangungupahan, saka minimum wage earner, nakatira sa squatter area, walang bahay. So 5 pala, no? 5. Okay, so yung unang pag-uusapan natin ay tungkol doon sa OFW. Ang tanong nila, ano daw po yung mga requirements and then paano makaka-avail. So yung sasabihin natin yung requirements. Una, NHA application form. So, syempre, makukuha po ninyo ito sa opisina ng NHA. Kung meron kayong online na makukuhanan, pwede siguro na ipa-share, print ninyo yung application form and then fill upan nyo. Kung wala naman, talagang sa NHA office po talaga kayo pupunta. Pangalawa, yung requirements ng for OFW ito pinag-uusapan natin. Pangalawa, Overseas Employment Certificate. So 100% meron kayo niyan, di ba? Meron kayo nito, 100% yan. Pangatlo, POAA, work contract. 100% sigurado din ako na meron din po kayo nito. Kasi hindi naman kayo mapupuntang ibang bansa kung wala kayong contract, di ba? Pang-4, Certificate of Income. So 100% meron kayo nito. Pang-5, BIR income tax return, 100%. Siguro meron din kayo nito, no? Tapos birth certificate. Ito sigurado ako meron kayo nitong birth certificate. Dahil hindi naman kayo makakapag abroad, hindi kayo makakakuha ng passport kung wala kayong birth certificate. Sumunod, marriage contract. So kung kayo po, doon lang po ito sa may mga asawa, ha? Kung wala pong asawa, wag na yun, hayaan na yun. So, may mga asawa lang to. Tapos, separate certificate. So, kung nakapag-asawa kayo, kinasal kayo, naghiwalay kayo, so, ayun. Para doon lang to sa may asawa. Kung wala naman kayong asawa, hindi nyo na kailangan i-provide to. Pero ito, kailangan nyo i-provide yung panghuli. 2 valid government at 2 valid ID, no? Government. Parang gulo 2 valid government ID na kailangan natin. So, syempre, papaxerox nyo yun. Hindi nyo ibibigay yun. So, yun po yung mga requirements na kailangan natin i-prepare, no? Kung kayo po'y kukuha ng pabahay po ng gobyerno sa NHA. So, through NHA po ito. Okay? So, kung desidido na po kayong kumuha ng pabahay ng gobyerno, kahit kayo po'y nasa ibang bansa pa, ang gagawin nyo lang, i-provide ninyo itong mga sinabi ko, and then, gumawa kayo ng special power of attorney. So, siyempre, permado nyo, notaryo yun, permado din ng attorney, and then, ipapadala ninyo dito sa Pilipinas, ipapakisuyo ninyo doon sa mga kamag-anak ninyo, kung sino man po yung gugustuhin ninyong utusan na maglakad para mag-apply sa pabahay po ng gobyerno. So, ganun po yung gagawin nyo. Pero kung hindi naman, ang gusto ninyo, kayo na po mismo, so hindi nyo na po kailangan gawin yun. So, pupunta lang kayo ng NHA, dala-dala na ho ninyo yung mga nabanggit natin, Overseas Employment Certificate, POA Work Contract, Certificate of Income, BIR Income Tax Return,
birth certificate, marriage contract, separate certificate, and 2 government valid ID. So yun po yung i-prepared natin. Yung NHA application form, sa NHA nyo na kunin yun, 100% pero yan doon. So yun po yung para sa OFW. Pero siyempre, maano nyo rin kasi ang OFW meron pong professional at meron naman pong regular lang. So like yung mga domestic helper, yung mga DHO natin, mga kababayan ng OFW, gusto ko lang i-flex din lang mo sa inyo na yung pabahayo ng gobyerno para sa OFW ay medyo pricey. Siguro ang monthly niya, ilagay ko na lang sa 5,000 pataas. Pero maganda naman ho talaga yung bahay. May second floor siya. So 2 floor yung pabahay ho ng gobyerno. So yun po, kaya medyo pricey po talaga. Kung hindi ho kaya dun sa budget, ayun lang yung problema. Kasi wala pa hong pabahay para sa OFW para dun sa tawag dito, mga regular OFW. Kaya kung mag-a-apply po kayo na hindi ho sapat yung sahod doon ninyo, dahil alam naman ho natin may mga kababayan tayong OFW na hindi naman ho talaga ganun kalakihan yung sinasahod. Kaya sinasabi ko na rin po sa inyo in advance na medyo may kamahalan ho yung monthly ng pabahay ng gobyerno para sa OFW. So mataas yung target ho nilang OFW doon sa mga pabahay ho nilang ginawa. Sana hopefully pagdating ng araw, meron na hong pabahay ng gobyerno para doon sa mga minimum income na OFW. Sabi nating minimum, yung hindi naman nung kalakihan. Okay? So yun, wish lang natin na yun. Okay, so yun po yung para sa OFW. Ngayon naman po yung para doon sa mga informal settler. So kung kayo po nakatira sa informal settler o mga nakatira kayo sa squatter o squatter area kayo, ang gagawin nyo lang ho, dati merong sinasabi na mag-voluntary ho kayo mag-apply, pumunta sa NHA office para mag-apply ho ng pabayan ng gobyerno. Huwag na ho ninyo gagawin yun kasi masasayang lang ho yung time ninyo na pumunta sa NHA para mag-apply ng pabayan ng gobyerno. Isa pa, wala pa akong nabalitaan na naging beneficiary ng NHA, no, na voluntary na nagpunta sa NHA office at nag-apply at naka-avail, no, na nakatira sa squatter area. At meron tayong kaibigan din na nagsabi sa atin na ang ini-entertain na lang ho ng NHA ngayon na pumupunta ho sa opisina nila ay yung mga OFW. So yun lang po. Ang gagawin ho ninyo, yung mga nakatira sa squatter area, para maka-avail kayo, pumunta ho kayo sa LGU po ninyo. Doon po kayo mag-inquire. Kung may project pong LGU ninyo na i-relocate po kayo sa mga pabahay po ng gobyerno, 100% makaka-avail po kayo. Pero kung wala hong project ang gobyerno ninyo, hindi po kayo makaka-avail. So sila ho yung magsasabi sa inyo na i-relocate na ho namin kayo dahil hindi na po kayo pwede dyan sa tinitirhan ninyo, hindi na safety o gagamitin na ng gobyerno yung lupa na pinagtatayuan ho ng bahay po ninyo. At hindi na safe, no, na dyan pa kayo tumira. Kaya ililipat na ho kayo sa pamahay ho ng gobyerno. 100% makaka-avail po kayo pagka sila na po yung nagsabi po sa inyo. Pero kung hindi, malabo po yun. Meron pa rin no, yung LGU ninyo, kung meron no silang mga pabahay na sarili ho nila, like katulad sa Manila, no? Yung mga pinatayo ni Isko Moreno sa may Tundo, yung mga pabahay nun. So project po yun ng LGU mismo nila. So pabahay ho mismo nila yun. So iba yun sa NHA. So national naman po yung NHA, National Housing Authority. So yung LGU, yung sa munisipyo lang ho ninyo. Yung city lang po ninyo yun. Sila ho may mga city po, may mga LGU na nagpapatayo din ng pabahay po para sa mga constituent ho nila. Wala naman pong ibang makakabilo nun, kundi mismo yung mga residente ho ng lugar po nila. Wala na hong sa iba-ibang lugar like Pasay na relocate na hindi po ganun. Kundi yung sa mismong city lang po nila. Okay? So yun po, ito po yung sa NHA na target ng NHA. So OFW, informal settler, so yun po yung mga target nila na beneficiary sa pinag-uusapan natin. So yun, sagot na rin natin yung tawag dito. Kung paano tayo makaka-avail kung tayo nakatira sa squatter area.
Ang requirements naman noon, basic lang ho, family picture, marriage contract, birth certificate ninyo, yung hinihingi sa barangay na kayo'y lehitimo na doon nakatira. So yung mga ganong requirements po yung hinihingi po ng tawag dito, ng NHA, ng MSWD, kasi sila na ho mismo yun ang magsasabi sa inyo. Okay, so yun, sana na nasusundan ninyo yung kwentuhan natin. So punta naman ho tayo dun sa mga informa, tapos na pala tayo dun sa mga nangungupahan at minimum wage earner. Itong minimum wage earner at nangungupahan, pwede naman ho kayong mag-apply sa DSUD naman ho. DSUD office naman po siya, iba naman ho siya sa NHA. So itong DSUD na to, gumagawa din ho sila ng pabahay na ang target naman po nila ay mga minimum wage earner at nangungupahan. So doon ho kayo mag-a-apply, no, sa DSUD office na ahensya pa rin ng gobyerno. So pwede ho kayo magtanong sa NHA kung papaano o part ba nila o isang departamento nila yung DSUD na yon, o isang ahensya din siya ng gobyerno, kumbaga separate din sa NHA. So yun, yung gagawin ho ninyo kung kayo pinangungupahan at minimum wage earner. So yun, yung ano natin sa mga nangungupahan. Okay, doon naman ho sa wala talagang bahay, nakatira ka lang sa kalsada, yung nakatira ko kung saan-saan, wala ko talagang bahay. So hindi po kayo makaka-avail yung mga ganunong mga pamilya na nakatira ho sa kalsada, sa lansangan. Kasi sa NHA, para maka-avail po kayo, kung kayo po ang target ng NHA para doon sa mga informal settler, kailangan meron ho kayong bahay na maituturo sa kanila na naapektuhan sa proyekto ng gobyerno at sa kalamidad na sunugan na maituturo ho ninyo sa mga empleyado ng NHA tsaka sa MSWD ng LGU. And then siyempre doon sa barangay, 100% kilala naman kayo ng mga barangay official na kayo po'y residente doon sa lugar na yon. Di po ba? Kasi based sa tawag dito, sa personal na karanasan ko po, nung nirelocate kami sa mga pabahay kasi kami nasunugan nung year 2020, year nung pandemya. So nasunugan kami, may kakaroon ng balakas na bagyo yun, buti hindi natuloy. Kaso nga lang nangyari sa amin, November 1, nasunog naman yung mga kabahayan namin. Bali 2 barangay po yun ang nasunog. So halos nasa 700 to 800 families yung nasunugan. So nung in-interview kami ng NHA tsaka ng MSWD, merong silang satellite image, no, na kita mo yung lugar namin, no, and then ipapaturo sa iyo doon sa picture na yon kung nasaan yung bahay mo. So ganun po yung ginawa nila. Kaya kung wala ka hong bahay na may tuturo na nakatira ka doon sa lugar na yon, hindi po kayo makaka-avail. So then tandaan din ho natin, hindi po libre yung pabahay ng gobyerno. May bayad po siya. Yung sa NHA, so affordable po yung pabahay po ng gobyerno para doon sa mga informal settler. Doon sa DSUD, medyo pricey pero kaya naman para kasi for a minimum wage earner yun saka sa mga nangungupahan eh. So yun, sana nasagot ko yung inyo pong mga katanungan, nabigyan ko kayo ng magandang idea. Kung hindi man ho update nyo po ako, i-comment nyo ako, i-correct nyo ako. Kasi syempre tao lang naman tayo, hindi naman tayo perfecto. Pero ang ginagawa ho natin, binibigyan ko po kayo ng idea sa abot po ng aking makakaya. So kung medyo sa tingin ninyo may pagkukulang ako, ibigay niya po ninyo sa akin idea. Bigyan po ninyo ako doon sa kaalaman ho ninyo. Share po ninyo sa akin para mas ma-improve ko pa po yung may bibigay ko pong idea sa mga kababayan ho nating nagtatanong na kung paano po sila makakabilang pabahay ng gobyerno. Okay, so yun. Maraming salamat po sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nanonood, sa mga nagsasubscribe, sa mga nag-views.
maraming salamat po sa inyo. So maglalambing lang po ako sa inyo kung po pwede. Kung madadaan po sa inyong wall yung video po natin na to, kung po pwede po sana pakisubscribe na lang po ninyo. At maraming shout out po kay Ma'am Nancy Hagens, no? Na talagang walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am, sa pagsuporta ho ninyo sa ating YouTube channel. Dalawa kasi nagpapa-shoutout, kinuha ko yung kodi ko natin. So, shoutout din kay Sir Roofer. So, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. So, yung kodi ko, yung requirements sa kinuha na natin yon, nilista natin para mabasa natin, may bigay yun natin sa inyo. Okay? So, maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Din kay Ma'am Nancy Hagens. So, maraming pong salamat sa pagsuporta po ninyo. And then kay Sir Roper, maraming salamat po sa inyo. Siyempre, sa mga solid supporters po natin, maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po.